Tinanggap ni Ipo ang hamon kahit alam niyang pinag-aaralan na ng lahat ang Dempsey role. Pero bago tayo pumunta sa bakbakan, may isang subplot na nagbigay ng kulay sa arc na ito, ang misteryosong paglaho ni Takamura Mamoru. Sabi niya, lalayo muna siya hanggang matapos ang boom. Naguluhan si Coach Kamogawa, pero hindi niya alam ito ang magiging comic relief na may dalang malaking epekto sa dulo. Nakita ni Itagaki si Ippo na bumili ng mga troso gamit ang kanyang prize money. Hindi siya nag-gym agad. Pumunta siya sa gilid ng bundok at isa-isang ibinaon ang mga troso gamit ang isang mabigat na martilyo. Bakit martilyo? Bakit troso? Kung titingnan niyo ng mabuti, ang pagpalo ng martilyo ay nangangailangan ng matinding twisting motion sa bewang at pulso. Ito ang kailangan ni Ippo para ma-perfect ang kanyang compact punches. Napansin ni Itagaki na ang new Dempsey roll ay sobrang delikado sa tuhod at bewang ni Ippo. Sa pagbaon ng troso, pinapalakas ni Ippo ang kanyang pundasyon nang hindi binubugbog ang kanyang mga joints sa ring. Sabi ni Itagaki parang pinalitan na ng boxing glove ang utak ni Ippo, hindi na siya marunong mag-isip ng iba kundi boxing. Pero ang hindi alam ni Itagaki, pati si Coach Kamogawa ay nahihirapan. Sa meet practice nila, namamaga ang mga kamay ng coach. Ang mga suntok ni Ippo ay hindi na lang basta malakas. Ito ay naging heavy at penetrating. Kahit sloppy na suntok, bumabalik ko ang mitts ni Kamogawa. Dito natin makikita ang rugged talent ni Ippo. Sabi ni Itagaki, may mga geniuses na umaasa sa bilis at instinct. Pero si Ippo, ang talent niya ay ang pagiging matibay at masipag. Ang kanyang katawan ay ginawa para sa harsh training. Sino nga ba si Takuzo Karasawa? Marami ang nagsasabi na easy win ito para kay Ippo dahil rank 7 lang siya. Pero sa boxing, ang pinakadelikadong kalaban ay ang taong walang mawawala. Lalo na't nandoon si Kazuki Sanada para gabayan siya. Si Sanada na natalo ni Ippo noon ang nagbigay ng babala kay Karasawa. Ang suntok ni Ippo ay nakakatanggal ng ulo. Kaya ang ginawa ni Karasawa, pinatigas niya ang kanyang katawan. Pinatapak-tapakan niya ang kanyang tiyan kay Coach Kinoshita para masanay sa body blows. Ang plano nila ay simple pero matalino. Huwag hayaang makatama ang Dempsey roll at kapag ginamit ito ni Ippo, i-counter ito sa pinaka-critical na oras. Inamin ni Karasawa na 30% lang ang chance niya, pero para sa kanya, worth it ang pagsugal. Mahal niya ang Kinoshita Gym at gusto niyang ibalik ang ningning nito matapos mag-retire ni Sanada. Dito natin nararamdaman ang bigat ng laban para sa isang challenger. Para kay Ippo, defense ito. Para kay Karasawa, ito ang pangarap ng buong gym nila. Habang seryoso ang lahat, si Takamura naman ay parang nasa The Amazing Race. Nagpunta siya sa Nagoya para sa Tenmusu, sa Osaka para sa Takoyaki at sa Okinawa para sa Goya Chanpuru. Nakita niya sina Sawamura na nagtatrabaho sa construction at nagnakaw pa siya ng pickled squid sa tindahan ng lola ni Sendo. Pero bakit ba ito mahalaga sa kwento? Una, pinapakita nito na kahit champion na si Takamura, malungkot din siyang mag-isa kaya tawag siya ng tawag sa mga gymmates niya. Pangalawa, yung pickled squid na kinuha niya kay Sendo, yun ang naging time bomb. Ipinakain niya ito kina Aoki, Kimura at Itagaki bago ang laban ni Ippo. Ang resulta? Habang nasa main event si Ippo, ang tatlo ay nag-aagaw buhay sa banyo ng Korakuen Hall. Pagpasok ni Ippo sa ring, sinabihan siya ni Sanada na sa kasamaang palad ay perpektong kondisyon siya, ngunit ikinatutuwa ito ni Karasawa. Pinayuhan ni Sanada si Karasawa na huwag saluhin ang unang tama at iwasan ang mga suntok ni Ippo sa unang round upang makabisado ang kanyang distansya at ritmo. Inutusan naman ni Kamogawa si Ippo na puntiryahin ang katawan ni Karasawa upang maparalisa ang mga binti nito at gumamit ng mga kaliwa sa halip na malalaking suntok. Nang magsimula ang laban, pumasok si Ippo sa kanyang peek-aboo style, habang si Karasawa naman ay nasa orthodox style. Sinubukan ni Karasawa na unahang patamaan si Ippo, subalit tinakot siya ni Ippo sa bilis ng kanyang pagsugod at sa isang sumalang na left jab, kaya lumipat si Karasawa sa paggamit ng kanyang footwork. Dahil sa pressure ni Ippo, inatake ni Karasawa ang depensa ni Ippo habang umaatras kapag sumusugod si Ippo nang hindi nalalamang minamanipula siya ng kalmadong si Ippo upang mapunta sa corner.
Nang makorner na ni Ippo si Karasawa, hinampas niya ang depensa nito at nagpakawala ng isang liver blow na piniling tiisin ni Karasawa para lamang makatakas sa corner. Habang tumatakas, naramdaman ni Karasawa sa liver blow na tila binutas ni Ippo ang kanyang katawan at naapektuhan nito ang kanyang mga binti. Sa desperasyong manatiling nakatayo, yumakap si Karasawa kay Ippo hanggang sa binalaan siya ni Sanada na tumalon pa atras dahil kayang sumuntok ni Ippo kahit habang nakaklinch. Tumalon si Karasawa upang iwasan ang uppercut, ngunit nagawa pa rin siyang tamaan ni Ippo ng isang kaliwa sa mukha na naging dahilan upang mapakapit si Karasawa sa mga lubid. Matapos magpakawala si Ippo ng mga kombinasyon, na-clinch siya at nahila pababa sa lona kasama si Karasawa habang natatapos ang unang round. Sa corner nila, nagulat si Sanada kung gaano na pinapawisan at pagod si Karasawa. Iminungkahi ni Sanada na ituloy ang hit and run strategy, ngunit balak ni Karasawa na magpakawala ng isang counter sa sandaling makulong siyang muli sa corner at gamitin ni Ippo ang Dempsey roll. Sa corner ni Ippo, iminungkahi ni Kamogawa na manatili siya sa kanyang distansya at umatake gamit ang mga kaliwa at walang malalaking suntok. Sa pagsisimula ng ikalawang round, napansin ni Kamogawa kung paano nagfo-focus si Ippo sa paggamit ng kanyang mga kaliwa sa halip na mga all-or-nothing attacks at naniniwalang dinadala na ni Ippo ang kanyang sarili sa susunod na antas. Umiikot si Karasawa sa paligid ni Ippo habang nagpapakawala ng mga kaliwa habang dahan-dahang lumalapit si Ippo sa kanya. Nagtaka sina Itagaki at Kimura kung bakit hindi sumusugod si Ippo gaya ng dati. Sinabi ni Takamura na ilalagay lang nito si Ippo sa panganib at sinabihan silang tingnang mabuti kung paano gumagalaw si Ippo. Sinira ni Ippo ang pabilog na takbo ni Karasawa sa pamamagitan ng maliliit na hakbang hanggang sa makorner niya ito. Pagkatapos ay niloko ni Ippo si Karasawa gamit ang galaw ng Dempsey roll bago tumira ng isang liver blow mula sa ilalim. Pinilit ni Ippo na manatili si Karasawa sa corner sa pamamagitan ng pagpapakawala ng maliliit at eksaktong mga suntok sa depensa nito. Nang mabasag ni Ippo ang kanyang guard, tinamaan niya si Karasawa ng isang malakas na body blow. Sinubukan ni Karasawa na makipagpalit ng posisyon sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang left hook, subalit nakatama si Ippo ng isang kaliwa sa ibabaw ng hook ni Karasawa na nagpabagsak sa kanya. Agad na itinigil ng referee ang laban na nagresulta sa ika-6 na title defense win ni Ippo. Nagdiwang si Ippo habang ikinukuyom ang kanyang kaliwang kamao ng may dangal. Pag-akyat ni Kamogawa sa ring, sinabi niyang mahusay ang ginawa ni Ippo at idinagdag na ngayon lang siya naging mahusay bago pa man lubusang matuwa si Ippo sa papuri. Inamin ni Kimura at Itagaki na malamang ay ganun din ang gagawin nilang kaliwa gaya ng kay Karasawa at matatalo rin kung sila ang nasa sitwasyon bilang isang outboxer. Matapos ang laban, durog ang loob ni Karasawa. Pakiramdam niya, hindi niya man lang napalabas ang tunay na lakas ni Ippo dahil nakasil ang Dempsey roll. Pero itinuwid siya ni Sanada. Sabi ni Sanada, ang nakaharap ni Karasawa ay ang tunay na anyo ni Ippo, isang Ippo na hindi na umaasa sa himala kundi sa purong abilidad. Ipinaliwanag ni Ippo kay Takamura kung bakit niya ginawa yon. Alam niyang kung aasa lang siya sa Dempsey roll, madaling matatapos ang career niya dahil mapapag-aralan siya at masisira ang katawan niya. Gusto niyang i-perfect ang bawat suntok. Sabi ni Coach Kamogawa, kapag na-master ni Ippo ang lahat ng basics, ang Dempsey roll ay mag-e-evolve ng kusa sa tamang panahon. At bago matapos ang arc, nakita natin ang tensyon sa pagitan ni Itagaki at Imai. Ang tagumpay ni Ippo ay nagsilbing babala sa mga susunod na henerasyon. Ang JBC Featherweight title ay hindi lang basta sinturon. Ito ay simbolo ng walang sawang pagsasanay. Bago matapos ang video ay shoutout muna sa ating mga viewers. Ito pala yung mga nag-comment sa last week video ng Hajime no Ippo after ng anime. Take care po and God bless.